What's up guys? It's a beautiful day for another roofing video, and for today's topic, I'm going to share 5 tips para sa mga roofing salesperson like me. So, let's go! Yung tip number 1 is show up. Kahit na masakit ulo mo o di kaya tinatamad ka, kahit na meron kang family problem o di kaya relationship problem, you need to get up and show up. Kasi hindi mo alam, malay mo ngayong araw na ito, darating na sa'yo yung pinakaasam-asam mo na big projects or your dream projects mo. O di kaya today mamimit mo yung kliyente na magpapayaman sa'yo. Kaya wag mong sayangin yung isang araw dahil lang sa tinatamad ka. So you need to show up. I remember way back 2019 nung papunta ako sa isang site para mag-present ng quotation para sa poultry house. So, nakamotor ako dati using yung Suzuki Raider, and biglang umulan on the way to site. So, basang-basa yung uniform ko, yung pantalon ko, tapos yung sapatos ko. And nagkaroon ako dati ng yung parang gusto kong mag-back out na pumunta doon sa site kasi nga medyo ano na ako dati, low steam na. So, basa yung uniform ko, and yung confidence ko talagang napaka ano na dati. Yung parang ayoko na talagang tumuloy. Pero nung nasa ano ako, malapit na ako sa site, then tumambay muna ako dun sa waiting shed ng mga 15 to 20 minutes, and iniisip ko kung tutuloy pa ba ako or hindi, kasi nakakahiya naman kay client yung magpe-present ng quotation sa kanila is basang-basa ng ulan. So, pero ano ako meron akong yung quote ni Steve Jobs na if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? Yun yung lagi kong iniisip pagka medyo nasa low confidence ako. Para yun nga naman, kasi kung ngayon yung huling araw mo dito sa mundo, hindi mo pa ba gagawin yung mga bagay na dapat mong gawin ngayong araw na ito? So, dumiretso ako dun sa site and nag-present ng quotation. And luckily, na-close ko yung project that is worth, I think, 700,000 na roofing, then yung mga purlins. So, then after nung project, tinanong ko si ma'am, yung client, kung bakit sa akin in-award yung project na yon. Ang dami namin na bidder. Tapos, ang sabi niya, kasi ako lang daw yung, nung araw na yon, ako lang daw yung dumating na hinintay nila. Tas kasi yung iba daw nag-cancel dahil daw sa lakas ng ulan. So, ang nasa isip na nun ni ma'am, kung sino yung darating, sa kanya ko na kukunin. Kasi daw, tawag dito, kung sa uh, konting problem pa lang, let's say yung sa ulan na yon, kung dun pa lang is nagka-cancel na yung mga taong kausap mo, what more pagka mas malaking problema na yung i-handle nila, edi wala na. So ayaw din ng kliyente ng ahente na hindi nila maasahan tuwing may mga problema. Kaya yun, sa akin in-award yung project. So yun yung isang example. Kaya you need to show up. Tip number 2 is the more you learn, the more you earn. Mas marami kang alam, mas malaki yung chance mo na manalo sa bidding, manalo sa project. Kasi ang ano niyan, meron kasing yung mga bagay na alam natin dati, mga 5 years or 10 years ago, hindi na natin pwedeng i-apply yung iba ngayon kasi people are changing, the market are changing, tapos yung psychology ng tao sa pagbili ng mga roofing is nagbabago din. So kailangan natin mag-adjust, kailangan natin matutunan yung ibang strategies kung paano ba bentahan yung mga ganitong klaseng kliyente,
ano dapat yung gawin natin para manalo sa mga competitor. Lahat ng yun kailangan nating alamin. Mas marami kang strategy na alam, mas maraming techniques, tapos alam mo din yung products ng competitor mo at kung paano mag-isip yung mga kliyente. Doon mas malaki yung chance mo na manalo, mas malaki yung chance mo na kumita ng mas malaki, at saka mas maganda yung magiging flow nung bentahan mo monthly. So, never stop learning. Kasi yan yung magiging bala mo sa pang-araw-araw. Kung mas masipag kang mag-aral, mas maganda. Para kahit saan ka mapunta, hindi ka maliligaw. Tip number 3 is don't be scared. Kasi ask yourself, ano ba yung mga bagay na kinakatakutan mo? And I've been in a sales game for the past 6 years and masasabi ko na marami na rin akong na-meet na klase ng tao, from regular person to politician to business owner, and from residential building to commercial to institutional, at ngayon kahit airport, kasi dito ako ngayon sa Lawag City, Ilocos Norte, dito sa airport. Katatapos lang ng meeting namin with engineer para doon sa final cutting list nung renovation ng airport. So, na-close ko yung deal na yon, 6,350 around that square meter yung roof area niya. And hindi ko yun mako-close kung natakot ako last week. Kasi last week, nung tumawag sila, gusto nila na magbigay ako ng magandang presyo kasi yung competitor ko, ang ang price difference namin is nasa 3 million. And so kung iisipin, parang kung ako yung contractor, ba't ako pupunta sa mas mahal ng 3 million compare dun sa kabila kung same lang naman sila ng offer? So, instead na matakot ako last week at hindi na ako pumunta kasi yung competitor ko sobrang baba nung quotation, nag-take the risk ako last week and pumunta dito kahit yung pagod is nasa 4.5 hours yung biyahe. So balikan from La Union to Lawag, that is vice versa, balikan niya is nasa 9 hours. Pumunta pa rin ako kasi alam ko na meron ako may tutulong kay contractor. So, bumiyahe ako dito and first time meeting lang namin ni engineer tapos nung boss niya, nung contractor. But still, I spend from 1 p.m. to 6 p.m. dito sa Lawag, and it was worth it kasi na-close ko yung project, that is 7 digits project. And it's my first time na makapag-close ng airport at international airport pa. So, dagdag yon sa legacy ko. Ngayon, ang pinopoint out ko dito is huwag kang matakot sa mga tao na kausap mo. Kasi yung mga binanggit ko na klase ng tao, from dun sa small time to big time, magugulat ka kasi mas madalas or mas marami yung generous dun sa upper level ng game kaysa dun sa lower level. Kasi nung mga baguhan pa ako or nung mga unang taon ko as sales, yung natatakot ako sa mga may pangalan na tao o yung mga may kaya, kasi parang napaka-intimidating nila. Tapos yung parang wala kang chance na manalo. So, nag-stay lang ako dun sa mas mababa na klase ng mga kliyente. But, hindi siya nakakatuwa. Kasi, madalas yung mga nasa baba, mas mas ida-down ka pa Kasi, kapag ka merong konting problema, nako, ang daming mura na yung matatanggap mo. Kahit yung project is worth nasa 20,000 or 30,000 lang na roofing,
Pag na-delay ka lang ng isang araw or 2 araw dun sa delivery mo, grabing mura na yung inaabot ko dati. So, simula nun, ang ginawa ko, syempre, nag-aral ako ulit kung paano ba dapat maging isang ahente. And parang ni-level up ko yung skills ko tapos yung knowledge ko para makasabay ako um, dun sa mga bigger clients. And na-realize ko na mas okay dun sa taas. Kasi ang gaan ng pakiramdam na makipag-negotiate tapos makipag-usap sa mga tao na andun na. Kasi hindi ka nila parang ang generous nila masyado, and yung parang ayaw kanilang ayaw kanilang i-down kasi siguro naranasan din nila yung nararanasan ko or naranasan natin. So, yun, parang gi-give back lang sila. So, ang payo ko sa'yo, huwag kang matakot sa mga big clients or big contractors, yung mga projects. Go lang, pasukin mo lang, and basta magpakilala ka lang. Huwag kang matatakot kasi magugulat ka, generous pala sila. So, that's a tip number 3. Yung tip number 4 natin is talk less and listen more. Sabi nila dati, nung nag-uumpisa ako or nung nalaman nila na nag-aahente ako or sales engineer sa isang roofing company, ang payo nila sa akin, kailangan daw is maboka ako magsalita, mabilis magsalita, and makapal daw yung mukha kasi pagka ahente daw, kailangan ganun yung personality mo, ganun yung first impression sa'yo. Pero dun sa 6 years ko na pagiging sales, hindi mo kailangan yung mga yon. Ang kailangan mo lang, kailangan mong matutunan na makinig sa kliyente mo. Kasi, kailangan 80% of the time, siya lang yung nagsasalita. Then 20% of the time, ikaw yung nagsasalita. Kasi kung ikaw lagi yung nagsasalita, paano mo malalaman yung mga kailangan ng kliyente mo? Also, pag nagsasalita si kliyente, kailangan makinig ka and i-take down notes mo kasi doon ka sa mga sasabihin niya, doon ka magbe-base ng magiging solution mo doon sa concern niya. Kasi kung wala kang ma-formulate na solution based doon sa sinabi niya, edi, i-reject mo na lang agad yung kliyente mo or politely, nung sabihin mo kay client na hindi mo siya kayang tulungan. Kasi ako, hanggang ngayon, introvert pa rin ako and ayoko din ng gaano nagsasalita kasi napaka irritating or kaya annoying sa part ng kliyente pagka lagi kang nagsasalita tapos nonsense naman na yung ibang sinasabi mo. So, dito pa lang ako sa Marcia's Delicacies dito sa may, di ko alam kung Bantay, Ilocos Sur to or Vegan. I think Bantay. Masarap yung nila, yung bibingka dito. And then of course, kape. And for tip number 5, be yourself. You don't need to pretend to be someone else. You don't need to feel insecure kung ano man yung mga flaws sa katawan mo, the way you talk, the way you dress, or the way you present, the tone of your voice. Huwag mong gaanong isipin yung mga yun. Because at the end of the day, iisa lang yung gusto ng client mo. Ang ma-solve yung problem nila. So, mag-focus ka dun sa problem nila and try to solve it. Yun lang. Because meron yung kliyente ko last month, ang sabi niya, she's a business owner, and for the past years na pakikipag-deal niya sa mga kliyente din niya, lagi daw siyang natitake advantage of, na parang yung mga nahihirapan na siya ngayon na magtiwala sa mga kausap niya dahil sa mga experience niyang yon. So
So, ang advice niya sa akin, kung gusto mong magtagal sa ganyang industry, kailangan maging totoo ka. Kasi yun yung gusto nila na makita din sa kausap nila. Kasi nafe-feel nila kung genuine ba yung kausap nila or sinusubukan lang sila na ah, tawag dito, yung ah, parang nagsisinungaling lang yung kausap nila. So, nasa-sense nila yon. Kaya, mas maganda na pakita mo na lang kung sino ka kahit hindi mo ma-close yung project. At least, pinakita mo na totoo ka, na yung sinasabi mo is genuine. And I understand na merong mga policy yung company na kailangan ganito ka mag-present, ganito yung ayos mo. So, it's important pero para sa akin mas importante yung magkaroon ka ng soul, empathy, and compassion sa kliyente mo. Kasi yun yung pinakakailangan nila. Kasi, kunwari, bahay nila yan. Tapos, kung ang kausap nila is, ang habol lang sa kanila yung pera nila, yung bahay na yan, for sure, pagka tumagal, hindi maganda yung magiging result nun. Either magkakaroon niya ng leak or ng problem kasi walang compassion yung kausap nila. Ang focus niya lang is dun sa commission or para kumita lang. So, yun yung tip ko sa'yo. Magkaroon ka ng soul, empathy, and compassion sa kliyente mo. So, yun yung mga 5 tips na may bibigay ko sa mga roofing salesperson or na gaya ko. So, that's it. Napagod ako dun sa biyahe na balikan, La Union to Lawag City, Ilocos Norte. That is 9 hours of travel. So, papahinga muna ako. See you again next time. Keep hustling.